Nasubukan niyo na bang umorder sa Facebook ng produkto? At pagkatapos yung mag-order, hindi kayo nagkaintindihan ng supplier. At ang gagawin niya, ipopost niya yung picture mo at sabihin, bogus buyer, si so and so. And dito sa atin that is not supposed to be allowed because that is a public and malicious imputation of a crime or a vice or defect, no, whether it is real or imaginary, or any omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person. In other words, this falls under Article 353 of the Revised Penal Code on the provisions of libel. At meron ng ganitong kasong nangyari doon sa kaso ni Alfonso Yuchenko versus Manila Chronicle Publishing Incorporated. At yung elemento ng libel, alam na natin, ang pinaka-importante dyan ay may malis. At yung pag-post ng picture sa Facebook na ikaw ay isang bogus buyer ay malicious, sabi ng ating batas. And this is also in consonance with Cybercrime Prevention Act of 2012 na bawal din mag-post ng mga pictures na nakakasira sa pagkatao, reputasyon, honor ng isang tao. Again, meron din tayong Republic Act 0173. Ito yung Data Privacy Act and yung, of course, yung pagbigay ng information at pag-post sa Facebook is unauthorized and violative of the Data Privacy Act. Kasi nga, yung purpose ng picture or yung purpose ng pagbigay mo ng personal information is to prove that you are a legitimate buyer doon sa supplier at wala siyang karapatan na i-post pag hindi nagkatuluyan yung transaction. Wala siyang karapatang i-post yung picture, personal data, at sabihin niyang fake buyer ka.